Hindi raw issue sa seguridad ng Pangulo ang pagtatalaga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sarili bilang designated survivor, ayon sa isang political analyst. Ang mas malaking issue raw ay ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa sona ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naging kontrobersyal ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Sa Amerika kasi, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal ng gabinete na hinihiwalay sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may SONA. Ang designated survivor ang otomatikong manunumpa bilang bagong leader ng bansa kung sakali mang may pag-atake o mamatay ang chief executive. Pero para sa political analyst na si Froilan Calilong, hindi issue sa seguridad ng Pangulo ang binitawang mga salita ni Duterte. Paliwanag niya, wala sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng designated survivor. I don't think the Vice President in her parang sabi na natin good sense of becoming a public servant will actually wish anything wrong to happen to our public officials. I think hindi ito yung konteksto at uri ng pagkatao na meron tayo bilang mga Pilipino. Pero ang di pagdalo ni VP Sara sa SONA ay isa raw bold step sa bahagi ng Vice-Presidente. Maliwanag raw kasi na dumidistansya na ito kay Marcos na kapartido niya sa unity noong eleksyon. Ayon kay Calilong, posible itong limikha ng political drama na maaaring sumapaw sa SONA ng Pangulo. Ito I think will try to steal the highlight away from the policies, the programs, and the good things that the government try to accomplish kasi nga medyo ma-overshadow ito ng hindi pag-attend ng ating Vice-Presidente. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa SONA. Mahigit 1,300 tauhan ang kanilang ide-deploy para dito. This includes po sa traffic management, parking management, mga road emergency responders, cleaning group, pati din po yung ating mga technical team na mag-monitor po sa ating mga highways leading to the Batasan. Magpapatupad naman ang kapulisan ng gun ban sa buong bansa sa July 22 mula 12:01 na hating gabi hanggang 11:59 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.